Hi mga mami, sa mga anak dyan ngayong June na hindi pa nakapag-file ng Mat1, turuan ko kayo kung paano mag-file ng maternity benefits. So I'll be using SSS maternity benefits calculator.com and pwede niyo ako sabayan para ma-check nyo rin kung magkano yung pwede nyo makuha. So meron tayong mga steps dito and for step number 1, kailangan nyo lang ilagay yung member type nyo and maternity case. So for step 1, piliin nyo lang kung ano yung member type nyo. So let's say for example, voluntary member. And then for maternity case, normal delivery or CS delivery. Again, iselect nyo yung kung ano yung applicable sa inyo ha. And then for EDD natin, expected due date natin is June 2026 initial qualifying period. So lalabas dito kung ano yung month na kailangan may mga hulog tayo. So for January EDD, ang qualifying period natin is January 2025 to December 2025. So you need to have at least 3 months posted contribution para mag-qualify ka kay SSS. And then for step number 3, ilalagay mo lang yung mga contribution mo. For example, dito, lalabas dito kung ano yung qualifying period mo based dito sa nilagay mo na EDD. So kung January 2025, let's say for example, yan. So let's say hindi ako consistent maghulog. So yan lang yung mga may hulog ko. But kung kumpleto kayo ng contribution, ilagay nyo lang siya dito. And then calculate maternity benefits. So ito yung estimate na pwede ko makuha kay SSS based dun sa contribution na in-input ko. So this is estimate lang po ha. Yung real number is from SSS pa rin manggagaling. So they have to check kung tamang buwan ba yung nahulugan mo and kung hindi ba mga late payment. So sa step number 4, chinecheck lang naman dito kung may mga missing months ka, which ako, yung nilagyan ko dito is January, April, June, at saka July. So meron ako mga missing months just to double check kung hindi mo ba siya na-missed or kung may contribution ka ba dun sa mga ibang months pa. So makikita mo rin dito yung status. Kung halimbawa nakalagay dito is past deadline, ibig sabihin hindi mo na siya pwedeng hulugan. Or kung mahulugan mo man, considered late payment na siya. And then, step number 5, so for Mat1, ayan. So kung hindi ka pa nag-file ng Mat1, pwede ka nang mag-file agad or ngayon. So may questions dito na kailangan mo lang i-select yung answer mo. So this is case-to-case basis. Kung ano yung applicable sa inyo, yun yung i-select nyo. So yan, let's say for example, yes, I already filed Mat1. And then, did you receive or see confirmation? So let's say, yes, I have a confirmation or proof. Kung halimbawa naman, no, I don't have. So meron ditong mga to do or mga kailangan mong gawin or basahin nyo lang kung ano yung lalabas dito based dun sa sinelect mo na answer. Yan. And then sa step number 6, kung meron ka na bang DAEM or disbursement account. So click mo lang to and then may another questions tayo dito. Let's say for example, yes, I already have an approved DAEM. Or kung halimbawa naman ay enrolled but still pending. Depende po sa inyo ha. Kung ano yung isasagot nyo dito. So may corresponding ano naman siya. Sagot or to do. To do, what to do next. So yes, I have an approved DAEM. And then matches ba yung mga details? So kung yes, yan, piliin mo. Kung halimbawa no, yan, so may mga kailangang iayusin or yung to do na next step na pwede mong gawin. And then for step number 7 is for Mat2. This is checklist po kung ano yung mga kailangan mo for filing ng Mat2. So Mat2 pinafile siya kapag nanganak ka na. Right? So or after mong manganak. So ito yung mga requirements niya and then minsan yung kailangan mo ipasa is PSA and then the OR or AR. And then sometimes SSS officer, they might ask for additional requirements and kailangan mo lang gawin is to provide kung ano yung requirements na pwede pa nilang hingin sa'yo. So depende sa case po yun. So PhilHealth naman, PhilHealth requirements, dinagdag na rin namin so just in case qualify din kayo for PhilHealth benefits. So ito yung mga list na mga kailangan yung i-prepare for PhilHealth benefits. So si PhilHealth naman is usually sa mga accredited hospitals, clinic, or mga lying in. So discount naman yung makukuha mo dito.
So, yeah, if you want kung gusto niyo magpa-estimate or magpa-check ng inyong MATBEN, comment lang your EDD and your month contribution, or for self-computation, punta lang kayo sa SSS, maternitybenefitscalculator.com. And if in case po na kailangan nyo rin ng extra fund, click nyo lang po to. I have a referral link dito, whether you're approved or not. Wala po tayong commitment. So, pwede mo siyang magamit if ever na kailangan mo ng extra fund po. So, you can also subscribe on my channel and click the notification button just in case meron tayong bagong update, ma-notify po kayo.